So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. Ang schedule natin ngayon ay week 45, day 4. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to be well-pleasing to Him. For he who comes forward to God must believe that He is. Must believe that He is. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Luke 9:23. If anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So ito yung mga verses natin. So ano ba ang pinaka-highlights ngayong araw na ito? So syempre ang pinaka-highlights dito ay He is. Believe that He is. Oo. Siya nga ang Diyos nga ang siya nga. Oo, siya nga. Parang ganon. Amen. So, binanggit din dito ang pananampalataya. Sapagat kung walang pananampalataya, imposible na tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Yan yung sinasabi. Kaya, walang pwedeng magmarunong. Walang pwedeng magmalaki. No? At walang isa na pwedeng maging simpleng tao. Kailangan lahat tayo ay merong pananampalataya upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. No? Sapagkat tayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya at dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. So mahalaga yan. At sinasabi rin na dapat paniwalaan natin na ang Diyos ay siya nga. He is. Okay. At dapat idagdag din natin, ang ating Diyos ay nagbibigay ng gantimpala doon sa mga matiyagang naghahanap sa Kanya. So yung Luke 9:23, maganda rin, sinasabi rito, na kung ang sino man na gustong sumunod sa Kanya, kailangan itakwil niya muna ang kanyang sarili. Itakwil muna ang kanyang sarili, pasanin ang krus. Pasanin ang kanyang krus araw-araw upang siya ay makasunod sa Panginoon. So ibig sabihin dito, ang isang malaking hadlang sa ating pagsunod sa Panginoon ay ang ating sarili. Kailangan itakwil mo yan. Yan ay magiging hadlang sa iyong pagsunod sa Panginoon. So magbabasa na ako. He who comes forward to God must believe that God is. This is very simple. God requires you only to believe that He is. The verb to be is actually the divine title of our triune God. Moses asked God what his name was. God answered that his name is I am who I am. Our God's name is the verb to be. He is I am who I am. He is the only one. So, parang napakasimple, di ba? Napakasimple. Na ang Diyos ay sinasabi sa atin na siya nga o ako nga ang ako nga. Sabi niya, ang pangalan ko ay ako nga ang ako nga. Parang gano'n. O ako ang ako nga. So yun. wala kasing kapangalan ng Diyos eh. Kaya minsan naninibago tayo. Sino bang tao ang magsasabi na ako ang ako nga? Wala, Diyos lang ang pwedeng magsabi niya. At siya ang okay, ang Diyos natin ay siya nga. He is. O sabi niyan, ang verb ay to be. God is to be. So ang sisimple kasi ng word na ito,
Kaya mas mahirap i-pronounce, mas mahirap i-translate. Pero tandaan natin, nang nagtanong si Moses tungkol sa pangalan ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, I am who I am. Tapos ang ibig sabihin nito, ay nag-iisa lang siya. Wala siyang katulad. I am that I am. Walang ganyan. Siya lang ang ganyan. Na nagpapakita sa atin, ang Diyos natin ay unique. I am. Ibig sabihin, anong kailangan mo? Siya ang tugon. Ano ang kailangan gawin? Siya lang ang pwedeng gumawa. So, wala siyang katulad. Siya ay ang nag-iisang Diyos. Kaya nung binabasa ko to, maski ako, nahihirapan ako mag-expound. Sapagkat napakataas ng pinapakita sa atin dito. Yung word na I am, ang hirap ipaliwanag ito. Amen. In the whole universe, only God, only one is. Ayan pa, isa pa. Only one is. Nag-iisang siya nga. Siya ang nag-iisang siya nga. He is. Okay. Because He is real. So ang dahilan bakit siya lang kasi naman yung totoo. Siya lang yung real. Siya lang yung realidad. Walang iba. So yun yung ibig sabihin. All other things created by Him are not real. This is why Solomon, the wise king, said that all things are vanity. The sun, the moon, the living creatures, the heaven, and the earth are all vanities. Only one is. This is. One is, this is. So ito yung mga binabanggit sa English. Sa English, mas madaling banggitin. Tanging siya lang. Parang ganon. Nag-iisang siya lang. Okay. This is the verb to be. Implies existing. So ibig sabihin, siya lang ang isa na umiiral. He is the one who was existing, who is existing, and who is to be existing. Amen. Lahat ng bagay, maraming bagay na nilikha ang ating Diyos. Pero sabi ni Solomon, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Vanity of vanities. Sinabi niya, lahat ng mga bagay na nasa ilalim ng araw ay vanity of vanities. Na ang ibig sabihin nito, hindi sila mga totoong bagay. Bagamat sila ay nilikhaan ng Diyos. Ang Diyos lang ang totoo. So iba ang manlilikha, iba ang nilikha. Hindi ibig sabihin na kung ang Diyos ay naglikha ng maraming bagay, yung mga nilikha niya ay naging katulad niya. Hindi, siya pa rin ang tanging isang Diyos. Ang I am that I am, ang He is, and to be. So, mas madali sa akin banggitin yung mga English eh. So, yan ang ating Diyos. Na ang ibig sabihin, siya lang ang totoong nag-e-exist. Na ang ibig sabihin, bagamat nilikha niya yan at nag-exist ang mga bagay na yan, nag-exist naman sila nung nilikha sila ng Diyos. Umiral naman sila. Pero hindi sila mag-e-exist ng eternal. Halos lahat ng bagay, pwede natin sabihin, lahat talaga ng bagay, temporary lang yan. Ang Diyos lang ang totoo. Kaya siya lang ang to be. One is, He is, I am. So yan yung mga sinabing mga titulo ng ating Diyos at kailangan paniwalaan mo yan na siya lang talaga. Amen. Amen. So today's reading, Jesus is the great I am. He told us, okay, I am the life. So sa John 14:6a, I am the resurrection. I am the door. I am the good shepherd. I am the bread of life. He is the real food. He is the breath, the living water, the tree of life. He is God, the Father, the Son, the Spirit. He is everything. Kaya, yung Diyos sa lumang tipan, binigay niya ang kanyang pangalan bilang I am.
I am that I am. Noon dumating ang Panginoong Jesus dito, sinabi niya, I am. Eh di siya yun. Siya yun. Ibig sabihin, hindi tayo nagkaroon ng another God nung dumating ang Panginoon, kundi yung Diyos na I am, sa lumang tipan, nagkatawang tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesus na nagsabing, I am. At dahil siya ay nagkatawang tao, naging kahayagan siya ng maraming bagay dito sa lupa. Diba? Sinabi niya, I am the life. Na ang ibig sabihin, ang nakikita mga buhay dito sa lupa, hindi totoong buhay. Lahat ng yan ay lumilipas, namamatay, nalalanta, diba? Nawawala. Pero yung Panginoon natin bilang buhay ay magpakilanman. Kaya sinabi niya, I am the life. Siya yung totoong buhay. So ganun din yung sinasabi niya na I am the resurrection. Siya ang pagkabuhay na muli. Walang ibang pagkabuhay na muli. Siya lang ang totoong pagkabuhay na muli. The door, the good shepherd, the bread of life. Yung mga tinapay na kinakain natin araw-araw. Ano lang yan? Anino lang yan. Ang totoong bread of life ay si Kristo. Amen. At yung food na kinakain natin, siya yung real food. Kaya pag nakita mo yung mga food, maaalala mo siya. Ang mga bagay na nilikha niya ay nagpapaalala sa atin na si Kristo ang totoo. Diba? Maging yung door, papasok ka sa pinto, makikita ka ng pinto, maalala mo, hindi ito totoong pinto. Ang totoong pinto ay si Kristo. Diba? Siya ang pinto. Gusto mo pumasok sa pintuan ng buhay, sa pintuan ng kaharian, diba? Sa pintuan ng bagong Jerusalem, sa pintuan ng salamuha sa Kanya, siya ang pintuan. Kung hindi ka dadaan sa Kanya, hindi mo mararating ang Ama. Siya ang pintuan para maabot mo ang Ama. Kaya sabi niya, I am the door. Kaya ang maganda dito, yung mga type na nakikita natin, pwede natin gamitin upang maalala natin ang Panginoon. At pwede natin siyang purihin sa pamamagitan ng mga anino na nakikita natin. Nag-enjoy ka ba sa kinakain mo? Ano ba kinakain mo? Fried chicken. Masarap yan. Pero habang kumakain ka, Panginoon, material lang ito, pero masarap. Pero ikaw yung tunay na pagkain. Ikaw ang tunay na kinakain ko bilang tinapay ng buhay upang ako ay magtamo ng tunay na kalakasan. Diba? Ang daming bagay. Tubig. Naku, tubig. Pinakamaraming item ng tubig sa mundo. Halos malaking bahagi ng mundo, tubig. At araw-araw, namimit natin ng tubig. Naliligo tayo, umiinom tayo. Diba? Nagpa-flush tayo ng CR. At minsan, sobrang tubig, mabaha. Kaya lahat ng yan nagpapaalala sa atin ng ating Panginoon ang tubig ng buhay. Siya ang totoong tubig. No, na hindi pwede tayo mabuhay nang walang tubig. Ganun din, hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala ang Panginoon bilang tubig ng buhay. So, ang ganda ng mga type dito. Amen. Our life is a false one. We are today, but eventually, we will not be tomorrow. So, in the whole universe, we are nothing. Yung buhay natin, hindi totoong buhay ito. No, kaya dahil hindi siya totoo, we are nothing. Wala tayo. Baliwala tayo. Wala tayong kabuluhan. Kasi hindi naman totoo yung buhay natin. Di ba? Ngayon tayo ay nag-i-exist. Bukas hindi na. Kasi ang buhay natin ay pansamantala. No, kaya yan yung sinasabi sa atin. Kaya dito sa buong San Sinukob, okay, we are nothing.
Amen. If a husband realized that only God is and he is not, then he would not love his wife by himself and in himself. So, naintindihan niyo ba to? Sinasabi dito, pag yung husband, asawang lalaki, napagtanto niya na tangi lang ang Diyos. Okay. Only God is, ang Diyos lang. Okay. Ang siyang totoo. O basta God is. Na-realize na only God is. Ang Diyos lang ang totoo. Pwede ganon. Hindi niya mamahalin ang kanyang asawang babae sa pamamagitan ng kanyang sarili at sa kanyang sarili. Kasi pag minahal mo yung asawa mo, ginagamit mo yung iyong sarili. E nalalaman mo na tayo sa ating sarili ay hindi naman tayo totoo. So hindi tunay yung ating pagmamahal. Kasi ginagamit mo yung isang bagay na hindi totoo at pansamantala lang. So, pinapaasa mo yung wife mo na mahal kita, mamahalin kita sa buong buhay, walang katapusan, eternal love, mamahalin kita. Diba? So ibig sabihin, hindi kaaya-aya. Hindi kaaya-aya. Sapagkat tinuturing mo yung sarili mo na Diyos. Pag ganyan. Kaya wala tayong kayang gawin. No, pasensya ka na, wife. No, hindi kita kayang mahalin ng katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi ko kaya yan. Pasensya ka na. No, sapagkat ako ay wala akong kabuluhan. Mahalin man kita, ibig sabihin, pero mawawala din ako. Kaya ayokong paniwalain ka sa mga ganyang bagay. No, si Kristo lang ang pwede magmahal sa iyo. Siya lang ang totoo, ako ay wala. Amen. Amen. The brothers need to ask themselves, is it me or Christ who is the husband to my wife? If her husband is Christ, she is the only husband, the unique husband. Only Christ is the husband. No husbands are real husbands. They are all vanity. Do you come forward to God? If you say yes, then you have to believe that God is, implying that you are nothing, you are finished. Amen. Diba? So, si Lord lang ang totoong husband. Tayo hindi tunay. Sapagkat siya lang ang mag-i-exist. No? Hanggang sa walang hanggan. Tayo bilang mga husband, ibig sabihin, short life lang tayo. Short life lang tayo. At mawawala din tayo. Kaya, kailangan maintindihan din ng mga wife, ang totoong husband ay si Kristo. Hindi yung husband nyo ngayon. Si Kristo lang ang totoo. Okay. Sapagkat ang lahat ng husband ay vanity. Walang kabuluhan. Amen. So, kung tayo ay lalapit sa Diyos, dapat sabihin natin at maniwala tayo na ang Diyos lang, only God is. Implying that you are nothing, you are finished. So dito, tinuturuan tayo ng tamang pananaw. Tamang pananaw. Diba? Marami mga taong nabuhay sa mundo, mga dakila, mga famous, mga kilala, at sa panahon nila, they are really great. They are rich, they are great, they are powerful. Pero, asa na? Asa na? Andiyan pa ba sila? Wala na. So, ibig sabihin, wala rin silang kabuluhan. Sapagkat sila ay umiral sa isang kapanahunan at nawala na pagkaraan ng isang kapanahunan. Pero si Kristo, umiral noong nakaraan, umiiral hanggang ngayon, at iiral habang panahon, habang buhay. No? At walang katapusan. Kaya siya lang ang totoo. Siya lang ang totoo. Siya lang ang totoong husband. It would be good to speak a word like this at a wedding. The person marrying a couple could say to them, "Are you the dear bride?"
And are you the dear bridegroom? The bridegroom should say, no, I'm not, but Christ is. The bride should say, I am not the bride. I am not pretty. Christ is the beautiful one. I am not the bride, but He is. This is a believer. So, dito binabanggit yung nagkakasal kasi. Sabi yung nagkakasal daw, dapat sabihin niya sa kinakasal, okay, na tanungin niya, ikaw ba ang totoong asawang o kasintahang babae? Ikaw ba ang totoong kasintahang babae? At tanungin din niya yung kasintahang lalaki. Ikaw ba ang totoong kasintahang lalaki? Actually, ako kasi nagkakasal. Hindi ko pa ginawa itong mga salitang to. Baka kung sabihin ko ito, mag-walk out yung kinakasal. Pero maganda siya, maganda siya. Maganda ito kung yung tinanong mo ay nakakaintindi. O, ano ba ang tamang sagot? Okay. Sabi na, dapat ang sabihin ng bridegroom, no, I am not, but Christ is. Yun ang tamang sagot. Hindi ako ang kasintahang lalaki, si Kristo. Si Kristo, siya nga. Tama yun. So kung ganun ang sagot, tama yun. Tapos sasabihin naman ng bride. Okay, sasabihin niya, hindi ako ang kasintahang babae. Oo. Hindi naman ako maganda. Maski naka-makeup siya, ang ganda ng suot. Sasabihin niya, hindi ako maganda. Okay, si Kristo lang ang maganda. Kaya hindi ako yung kasintahang lalaki. Tapos sabi niya, kapag ganito ang sagot, mga believer ito. Ibig sabihin, meron silang pagkatanto. Okay, na bagamat sila ay kinakasal, hindi sila ang totoong kasintahang lalaki, hindi sila ang totoong kasintahang babae, sapagkat sila ay mga temporary lang at mga vanity. At kung ganyan ang sagot nila, sila ay mga totoong believer. Na ang ibig sabihin, totoong naniniwala na si Kristo lang. Only Christ is. So, yan ang ibig sabihin nito. When you say what Paul said, it is no longer I, but Christ. You believe that Christ is. To believe that God is implies that you realize that you are not what He is. You are not means that you do not exist. This is what the Bible means when it says to deny yourself. A believer who is about to be married should say, Lord, I am going to marry this man. Lord, you know I am nothing. I cannot be the proper wife. I am nothing. Lord, this is the blessing of denying yourself in everything. Ito naman yung pagtatakwil sa sarili. So kinote niya rito yung sinabi ni Paul, na kung saan sinabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. Kapag ito ay iyong kinote at dineclare mo, ibig sabihin, naniniwala ka na God is. Kasi hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na ako. Ibig sabihin, ikukumpara mo ang sarili mo sa Diyos. Ibig sabihin, you are nothing. Kasi hindi na tayo ang nabubuhay. At ito ay ang pagdideklara ng God is. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang. At ang naniniwala na God is, ay tinuturing niya na siya ay hindi siya umiiral. Okay? Hindi siya umiiral kung hindi si Kristo lang ang umiiral. So, hindi ako umiiral. So, ito ang ibig sabihin ng denying the self. Bakit ba natin tinatatwa ang ating sarili? Diba? Ating tinatakwil ang ating sarili. Kasi hindi naman siya umiiral eh. Hindi mo siya pwedeng ipagmalaki. So, yun ang ibig sabihin ng ating
i-deny, itatwa ang ating sarili. O, tama lang yun. Sapagkat paano mo ipagmamalaki ang isang bagay na hindi naman umiiral o umiiral ngayon, mawawala din naman. So, ang ibig sabihin ng pagtatakwil sa sarili, mga kapatid, ay tinuturing mo na ikaw ay hindi umiiral. Ang Diyos lang ang umiiral. Kaya, dahil hindi naman tayo umiiral, anong gagawin natin? Itatakwil natin yung ating sarili. No? At sa pagtatakwil sa ating sarili, then ito ay magre-resulta ng ating pagkatanto, pagtanggap, pananampalataya na ang Diyos lang ang umiiral. So yun yung ibig sabihin ng pagtatakwil sa sarili. Hindi naman yan isang, tatakwil ko yung sarili ko. Mas magaling kasi si Kristo sa akin. So ibig sabihin, magaling ka lang. Ay magaling si Kristo sa iyo, pero magaling ka rin. Hindi. Ibig sabihin ng tinakwil mo yung sarili mo sapagkat itinuring mo na hindi na siya umiiral. So medyo may related siya doon sa sinabi ni Paul, it is no longer I who live. Pag sinabi mong no longer I who live, hindi ka na umiiral. No? At naniniwala ka at tinatanggap mo na si Kristo ang umiiral. At ito ay resulta ng pagtatakwil sa sarili. Amen. Tapos sinasabi naman dito, yung isang believer na mag-aasawa, sasabihin niya, Panginoon, magpapakasal ako sa lalaking ito. Pero alam mo, Panginoon, na ako ay walang kabuluhan. Magpapakasal ako sa lalaking ito bilang isa na wala namang kabuluhan. Kaya hindi ako pwedeng maging tamang asawang babae. Sapagkat ako ay walang kabuluhan. So, ito ay magiging isang pagpapala sa iyo. At isang tunay na pagtatakwil sa iyong sarili. No? At dahil dito, ikaw ay pinagpalang isa. So, ang ibig sabihin, ang lahat ng mga tao na pinahahalagahan ng kanilang sarili ay hindi isang pagpapala. Hindi tumatayo sa isang posisyon ng pagpapala. Kailangan lahat tayo, tayuan natin ang isang posisyon na tayo ay walang kabuluhan. Tayo ay hindi umiiral. No? Tayo ay hindi na nabubuhay. No? At tayo ay baliwala. No? At dahil dyan, nakatayo ka sa isang sitwasyon ng pagpapala sapagkat kinikilala mo, naniniwala ka na ang Diyos lang. Only God is. Ang Diyos lang. Ang umiiral, ang totoo, ang nabubuhay, ang mananatili. No? At lahat ng kanya nilikha, kasama tayo, ay walang kabuluhan. Amen. So to deny yourself equals to believe that God is. And to believe that God is equals to deny yourself. This is because you believe that only He is. In the whole universe, He is. And all of us are nothing. I should not be anything. I should not exist. Only He should be everything. Only He should exist. So Paul says, I have been crucified. It is no longer I, but Christ. Amen. So, Tagalogin natin to. Sinasabi rito, ang itakwil ang iyong sarili ay katumbas ng maniwala na God is. Okay. At ang maniwala na God is ay katumbas ng pagtatakwil sa sarili. At sapagkat naniniwala ka na He is, naniniwala ka na He is, sa buong sansinukob, He is. Di ba? At lahat tayo ay walang kabuluhan. At dapat ako ay hindi maging somebody o ano paman. Di ba? Dapat hindi ako umiral. Siya lang ang dapat na maging lahat-lahat. Siya lang ang umiiral
kaya sinabi ni Pablo, ako ay napako at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay. So mga kapatid, mga malalalim na salita ito. Pero kahit paano, naiintindihan natin na ang lesson na gusto nating matutuhan dito ay ang sinasabi na huwag mong pairalin yung sarili mo. Huwag mong ituring yung sarili mo na you are anything or you are somebody o magaling ka. Ibig sabihin yan, mali ang kinatatayuan mo. Ang tamang katayuan, tayong lahat ay walang kabuluhan. Si Kristo lang. Si Kristo lang ang umiiral at siya lang ang nabubuhay. Ito ay tumutugma sa sinasabi ni Pablo na ako ay napako kasama ni Kristo. Pag napako ka na, okay, hindi ka naiiral. Bakit tayo pinako? Kasi umiiral tayo eh. Umiiral tayo. Nabubuhay tayo. Kaya sabi ni Kristo, hindi ka pwede mabuhay. Hindi ka na dapat umiral. Kaya at sa ayaw mo sa gusto, dinala niya tayo sa krus. Tayo ay kanyang pinako sa krus kasama niya. Yung siya ay napako sa krus. Gusto mo ba? Hindi ka naman niya tinanong. Alam niya yan ang mabuti para sa atin. No? Kaya sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay. Bakit? Kasi napako ka na sa krus. Sino na nabubuhay? Si Kristo na ang nabubuhay. No, si Kristo na. Kaya, paano tayo mabubuhay dito? Ngayon, paano tayo mabubuhay ngayon? Dapat mabuhay ka kasama si Kristo. Kung wala si Kristo, hindi ka na dapat mabuhay. Kaya ang tamang pamumuhay ay ang pamumuhay na kasama si Kristo. Sapagkat si Kristo lang ang may karapatang mabuhay, may karapatang umiral, at siya lang ang eternal. Amen. So I would like to refer you to what Darby said. Oh, the joy of having nothing and being nothing, seeing nothing, but living Christ in glory. And being careful for nothing but his interest down here. This is faith. We care for nothing but his interest. We should always say, not I, not me, not not mine, but he, him, his. He is the first and the last and everything in between. So, madali mga sabihin ito, mga kapatid. Pero ang i-apply ang mga bagay na ito, dapat malaman natin. Dapat gawin natin. Dapat ito ang uri ng pamumuhay ng isang believer. Tinakwil niya ang kanyang sarili, no, sa pamamagitan ng pagturing sa kanyang sarili na hindi na umiiral. No, at siya ay hindi na nabubuhay at si Kristo ang mabuhay. Salamat, Panginoon. Ang mga salita mo ay mga salita ng katotohanan. At nawa turuan mo kami paano namin mai-apply ang mga bagay na ito, lalo na ang paraan ng pagtatakwil sa aming mga sarili. Tangi lamang, Panginoon, kung naitakwil namin ang aming mga sarili, kami ay maging tagasunod mo at maging mga tao na nagsasaliksik sa iyo. At tangi lamang sa ganitong paraan, kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Salamat sa iyo mga salita. Amen.